Ngayong linggo ay nakakaranas po sa XRP ng malakas na pressure sa market matapos po siyang bumagsak sa presyong $2.08. Kahit bagyang tumaas muli, siya pa rin ay bumaba ng 15.32% kumpara sa nakaraang linggo. Ang biglaang pagbagsak na ito ay nagdagdag ng bigat sa isang bagong technical signal na pwede pong makaapekto sa short-term sentiment ng asset. Kaya ang ganito pong sharp decline ay maaari pong magdulot ng panic selling sa mga short-term traders at dagdag na volatility sa presyo. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at agad po nating simulan sa ating pinakaunang katanungan kung ano po ba ang debt cross at bakit po ba ito mahalaga. At ang sabi po rito tungkol dyan ay Coin Bureau posted an X that XRP's 50-day moving average is about to cross below its 200-day moving average, a classic debt cross pattern. Ayan. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Paliwanag po natin. Ayan po yung aktual na tweet rito ni Coin Bureau. At ito po yung kanyang chart na ibinahagi rito. Ayan, ayon sa kanya, ang 50-day moving average dito na XRP ay malapit ng bumaba sa ilalim ng 200-day moving average. Ito po ang tinatawag na classic debt cross. Karaniwang senyales po ito ng posibleng paglipat mula po sa bullish patungo sa bearish trend. Bagamat hindi po palaging nagre-resulta sa extended decline, karaniwang iniingatan ng mga traders ang pattern na ito dahil pwede itong magdala ng prolonged selling pressure. Kaya ang market impact po dito ay maaari itong magpalakas ng bearish sentiment sa mga traders at institutions na nagmamasid or nagbabantay sa technical indicators. Ngayon, ano naman ang ipinapakita ng chart? Ayan, sabi po rito, ay Coin Bureau's chart shows XRP is struggling to maintain support after repeated attempts to reclaim levels above $2.6. Ayan, yung kanyang chart po ulit. At makikita raw po natin dito na nahihirapan itong si XRP na manatili sa support levels matapos po ang paulit-ulit na pagtatangka na maibalik sa $2.6 pataas. Ang 50-day moving average na kulay blue, ayan, ay pababa at malapit ng mag-intersect or mag-cross sa 200-day na moving average na kulay yellow. At ito po ay nagpapakita ng posibleng confirmation ng debt cross sa mga susunod na araw. Ang market impact po dito ay ang pattern na ito ay pwede pong magdala ng extended consolidation kung walang malakas na buying interest na babalik sa market. Ngayon ay paano dapat naman tingnan ng mga traders or tayo po yan ang signal na ito. Ayan. Sabi rito ay the debt cross does not guarantee additional downside, but it often reinforces negative sentiment among traders and institutions. Ayan. Paliwanag po natin yan. Hindi daw po garantisado na bababa pa sa XRP. Pero ang debt cross ay kadalasang nagpapalakas ng negative sentiment. Para po sa ilan, ito ay pagkakataon para bumili sa mababang presyo at maghanda sa medium hanggang long-term holding. Ayon po sa ilang mga analyst, pwede pa ring maging magandang entry point ang kasalukuyang presyo, lalo na kung magpapatuloy po ang bullish fundamentals sa susunod na buwan. Ang market impact po dito ay ang mga long-term holders ay maaari pong mag-benefit kung tama ang timing at susundan ng market ang fundamentals ni XRP. Ayan. Bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay bagamat may debt cross signal itong si XRP, hindi ito palaging nangangahulugang bearish trend. Para po sa atin, bilang mga traders at investors, mahalagang pagtuunan po ang long-term potential at huwag pong palamon sa short-term noise. Sa tamang timing at saka strategy, ang kasalukuyang setup po ni XRP ay pwedeng maging magandang pagkakataon para sa future gains. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.